May tanong si Juan Bautista. Anong tanong ni Juan Bautista? Kayo po ba ang hinihintay ng Mesiyas? O maghahanap pa kami ng iba? Yun yung patanong ni Juan Bautista sa kanyang mga alagad. Bakit? Kasi nakakulong si Juan Bautista sa kulungan ni Hari Herodes. So, yun yung kanyang pasabi kay Jesus. Kayo na ba? O maghihintay pa kami ng iba? Kaya po sabihin ng pagkilos namin sa lentik na ito, hindi rin na natin may understand. Tayo po si nagdududa, nagkakalindangan sa bawat isa at sa Diyos. Kung isa, marami tayong tinatanong sa Diyos. Well, hindi mo tayo nag-iisa kahit na si Juan Bautista ay nagpatanong kung si Jesus na ang hinihintay na Mesiyas. Kaya bahagi mo na huwag natin kalimutan kung isa dumarating talaga sa buhay ng tao natin, may mga katanungan tayo. May mga pagkataong tinatanong natin ang Diyos. May mga panahon na pinagdududahan natin ang Diyos. Pero maliwanag po ang sagot ni Jesus. Anong sabi ni Jesus? Sabihin mo kay Juan ang iyong nakita. At sabihin mo kay Juan kung ano yung iyong narinig. At ano yung narinig? Bakit? Bakit yung paglulutan ni Juan Bautista? Kasi akala ni Juan Bautista, yung inihiling ng pagdating ng Mesiyas si alin. Yung Mesiyas na ang tawagin natin political figure, makapangyarihan, may lakas, may karangyaan, puno ng kayamanan. Nakita nila si Jesus na nagpapagaling sa mga may sakit, nagpapaanyaya sa mga duka at mga maliliit. Bahagi yun na nakita ko. Kaya nga sabi ni Jesus, sabihin mo kay Juan sa iyong nakita, naway makita niya na gumagaling ang mga may sakit, nagkakaroon na paningin ang mga ulag, nagkakaroon ng kaligtasan ng mga duka. So yun ang ipinahayaw ni Jesus na siya maging sagot niya doon sa sinugo ni Juan Bautista, na sa kanyang pagtatanong kung ito na nga ang hinihintay na Mesiyas. So ano yung hamon na nawa ay makita natin sa pagkakataon na ito? Na sana makita rin natin na yung pagdating ni Jesus na hinihintay natin mananako ay isang pagdating natin sa makita natin na ito yung pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan ng Diyos na magkamit tayo ng kagalingan sa ating mga karamdaman, hindi kadahilanan ng kapangyarihan, ulit ng kababaan ng kalooban. Pagiging matuwid sa harapan ng may kapal. Sabi ka natin, mababa at mayroong kagandahang loob na ipinamanhin ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya bahagi yun na makita natin na yung ginamit na pagliligtas ng Diyos ay hindi sa pamagitan ng pamamaraan ng pagkilos ng tao. Ngunit
sa pamamaraan ng alin? Ng kahinahunan at kababaan ng kalooban. At yun po ang ipanalangin natin sa harapan ng Panginoon Kapal. Sabi nga, kung minsan ay alin, gusto natin na mas mapadali yung solusyon sa problema natin sa pamagitan ng karahasan o sa pamagitan ng kapangyarihan o hindi kaya sa kapangyarihan ng koneksyon o sa kapangyarihan ng kayamanan. Hindi po yan yung pamamaraan na pinakita na Jesus. Yung pamamaraan na pinakita na Jesus ay yung higit na pagtitiwala ng may kababaang loob sa pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Na nagtitiwala tayo na magaganap natin yung kanyang paanyaya kahit sa gitna ng kawalan. Alam na tayo kung isang sabi na natin, ay hindi ko magagawa yan kasi wala akong pera, wala akong maraming wala. Anong sinasabi ni Jesus? Yung mahalaga lamang na pagkilos natin sa daigdig na ito na nawa makita natin na tayo ay sinusubo ng Diyos. Kaya kahit na sa maliit na pagkilos ay gampanan natin yung ating tungkulin. At doon natin makikita yung yung pamamaraan ng Diyos. Pamamaraan ng Diyos. At tayo tinatawagan ng ating Panginoong Jesucristo na ito yung panghawakan natin. Kaya ano yung kinakailangan natin bigyan ng pagkasakatuparan? Ang isang pananalig na puno ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga po yung siyam na araw natin na pag-nabinaryo, na kung tawagin natin simpang gabi, sino yung model natin? Si Maria. Kasi yung pinamanig na nais na ipakilala sa atin na hindi naman ito tanyag, walang pera, walang kapangyarihan. Ang tawag na natin ni ay yung mga itinuturing natin, mga aba, itinuturing ng mga aba, yung walang-wala. Pero bakit naging maliwanag yung pagkilos ng Diyos? Bakit? Gawa ng puno ng pagtitiwala na makakayanan ko yan. Kasi bakit? Kasi ito yung pinasasabi ng Diyos. Ito yung pinasasabi. Ano yung pinangahawakan lang? Ay di, yung pinapasabi ng Diyos. Nandoon nakaparay. Pagkakataon lang po sa nawa ko ay magabayan natin. Lalo-lalo na ngayon, sa panahon na nasa jubileo pa rin tayo ng pag-asa. Kung minsan sabi nga natin makakaawal pa kaya ang Pilipinas sa pagkalugod sa korupsyon. Siguro po ay yung natin masusubukan o yung ating pananalig ay nagtitiwala tayo na pwede tayong baguhin ng Diyos. Kaya lang, dapat magkaroon tayo ng puso na pwedeng magpahubog sa pagkilos ng Diyos. Bahagi mo yun. Kaya nga napakahalaga yung pag-ahandog natin ng sarili
ng Diyos. At sana po sa loob ng mga natitirang araw ng ating paghahanda sa pagsilang ng ating Panginoon sa Kristo, lalong-lalo na sa mga araw ng nobenaryo, ay magabayan tayo ng buong may kapal. Nang sa ganun, makita natin na may buong katatagan na ito nga ang talagang Mesiya, si Jesus, na siyang magpatibay ng kaganapan ng kanyang pagliligtas